tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 2. Nasa verse 9 na po tayo, ikalawang bahagi B hanggang ika-10. At ang pamagat pa nga po nito ay The Believer's Privileges, Part 6B. Okay? Na tinalakay po natin noong isang linggo patungkol sa katotohanan na tayo ay separation, iniwalay o itinalaga. And then, sumunod ngayong araw na ito ay yung possession and illumination. Okay. Mangyari po na tayo po yung muling tumayo at ating pong basahin ang talata na pagbabasihan ng ating mensahe ngayong umaga bilang sabay-sabay po na marinig. Ito, nire-record po ito. 1 Peter chapter 2, 9b hanggang 10. Ang sabi po dito, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayan ng niya. Noon, pinagkaitan kayo ng labat, ngunit ngayon, tinanggap na ninyo ang kanyang labat. Ito po ang salita ng Panginoon. Nangyari po na kayo po ay makapunan. Kaya po ng ating nabanggit, kung titingnan nyo po yung pinaka-background po nito, ito ay sulat ni Pedro sa mga mananampalataya na kumalat sa iba't ibang parte ng mundo. Okay? At binibigyan niya po sila ng encouragement. Kaya instead na malungkot sila, ito ay isa sa mga encouragement na binibigay niya sa mga mananampalataya. Kagaya din ng ating nabanggit, ito ay kaleidoscope, okay? Ito ay laruan na makikita natin na meron po siyang iba't ibang kulay sa loob at kada ikot nyo po ay makikita nyo iba-ibang buhis siya. Nung tayo'y bata at kung kayo'y nakaranas niya, magugulat ka talaga. Iba-iba siya. Okay? Alam natin na ito ay mga pribileyo na makikita natin tungkol sa kaligtasan. Isa lang yung tinutungo nito na kapag ikaw ay mayroong relasyon sa Panginoon, ay iba-iba yung makikita mo ng mga katotohanan. Doon ay mamamangha ka. At yan nga po ay nagsimula sa verse 4 ng chapter 2 nang tayo ay nakipag-ugnayan sa Panginoon. Okay? Nung tayo ay lumapit. Kaya, mabilisan ko po na sinasabi sa inyo ang mga privileges to, 11 po ito. Okay? Una, yung union with our Lord. Nakikita natin sa verse 5. Pangalawa, yung admission and access to our Lord. Kasi tayo ay pari. Okay? Ang pari lang po ang may access sa trono o yung place ng Diyos sa lumang tipan, sa templo. Okay? Pangatlo ay meron po tayong security in our Lord. Okay? Hindi po tayo mapapahiya. Pagharap natin sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Okay? Pang-apat, yung affection for our Lord. Okay? Kapag ka ay mananampalataya, talagang mahal mo ang Panginoon. May oras ka, prioridad mo siya. Okay? Kung pipiliin ka, anong gagawin mo, talagang papakita mo sa Diyos yung iyong pagmamahal. Okay? Panglima ay yung tayo ay pinili ng Diyos. Okay? At kailan tayo pinili? Bago pa nilikha ang mundo. Wow. Okay? Baka pinili na po tayo. Hindi dahil sa ating ginawa o accomplishment o kasi bago pa nga nasa tiyan pa o bago pa isilang si Jeremias, pinili na rin siya ng Panginoon. Okay? And then, pang-anim ay yung dominion with our Lord. Hindi lang po tayo basta pari, kundi royal priest. Okay? Pag sinabing royal, hindi lang po naglilingkod ka sa hari, kundi kasama kang maglilingkod ng hari. At dito po, napag-aralan natin na sa darating na panahon, sa millennium time, maghahari tayong kasama ng Panginoon. At kasama sa ating pamamahalaan ay maging ang mga anghel. Kaya nabanggit ko po nung sa patay, pag namatay po ang isang mananampalataya, hindi po siya nagiging anghel.
Tandaan nyo na, hindi kayo nagiging anghel. Special kayo eh. Kayo ay royal priest. Naglilingkod kay ang anghel, utusan yan eh. Messenger yan, warrior yan. Okay? Pero kayo ay mamamahala kasama ng Diyos. Okay? Okay, so yan po ay sana makita niya yan ng kaibahan ng mga pinili ng Diyos. And then, pang-pito, yung ating pinag-aralan last time, ay yung separation to our Lord. Okay? Ayo ay bansang pinili at upang hihiwalay, okay, dedicated sa Panginoon. At ayon po sa ating pag-aral last time, yung separation means sanctification. Theologically speaking, ito ay sanctification o pinupod ka, pinabanal ka. At pinag-aralan din natin last time na meron tatlong klase ng sanctification. Yung tinatawag na positional sanctification. Yung inilipat ka mula sa kadiliman patungo saan? Sa kaliwanagan. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Instantly, yung position mo, yung sitwasyon mo mula sa kaharian ng Diablo papunta sa kaharian ng Diyos. That's positional. At pangalawa, meron tinatawag tayong progressive o practical sanctification. Ito po yung kapag nasa Panginoon na tayo, nasa kaharian na tayo ng Panginoon, ang ating buhay ay binabago ng Diyos araw-araw. Okay? Namumuhay tayo kasama ng Diyos. Okay? At humihiwalay na tayo sa kasalanan. Kung dati noon, ang kasalanan ang nagahari sa atin o namumuna, ang Diyos na po ang sinusunod po natin. Okay. Pangatlo ay yung tinatawag na ultimate sanctification. Ito po ay hindi natin maranasan dito habang nabubuhay. Okay? Kasi ang tao ay dahil nga po sa kanyang lupang katawan ay hindi niya magawa yung gusto ng kanyang espiritu. Okay? Kaya ito po ay mangyayari, sabi sa 1 John chapter 3 verse 2, tayo ay magiging katulad niya. So kapag tayo ay naging katulad niya, ibig sabihin perfecto na tayo tulad ng ating Panginoon. So yan po yung plano ng Diyos. Kumbaga sa kaligtasan, iniligtas tayo, inililigtas, at ganap na kaligtasan. Kasi yung po yung ganap na kaligtasan, ibig sabihin yung ating lupang katawan na nabubulok, nakakasakit, nakakasala, tinatamad, di ba? Dami yan eh, no? Kahit Kristyano, ay balang araw, pagdating ng Panginoon at kinuha ng Panginoon, ay isa-sanctify kanya. Okay. So na ito po ang napakagandang katotohanan kapag tayo ay naligtas. Ang sanctification ay katulad din po ng kaligtasan. Ang gusto ko lang po bigyan ng diin, ang napakaganda po ito na ginagawa ng Diyos kapag tayo ay niligtas siya. Una, ididilat ang kailang mga mata. Kasi nga maraming tao bulag. Parang si Pablo noon, pinapatay niya yung mga Kristyano. Di ba? Tama? Hindi niya nakikita yung katotohanan. Okay? Para ano? Upang magsibalik sa ilaw mula sa kadiliman. So, ang tao, by nature, ang likas niya ay nasa kadiliman siya. So, ang gagawin ng Diyos, ididilat siya para makita niya yung liwanag. At tingnan nyo, ano yung status ng tao? Okay? Siya ay nasaan? Kapangyarihan ni Satanas. Kaya ililipat ka ng Diyos kapag ikaw ay naligtas mula sa mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, dadaling ka saan? Sa liwanag sa Diyos. Okay? Bakit? Para, anong matanggap mo? Kapatawaran sa iyong kasalanan. Diba? Yan po ang ginagawa ng Diyos kapag siya ay nagliligtas. At hindi lang yan, tatanggap pa tayo ng mana. Sino ang tatanggap? Kasama ng mga pinaging banal sa magitan ng pananampalataya sa akin. So, kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, makikita natin. Okay? Yung ating mata na bulag, ididilat niya sa katotohanan. Dati, nasa dilim tayo, dadalhin niya tayo sa liwanag. Dati, si Satanas ang nagkokontrol sa atin, ngayon, ang Diyos ang nagkokontrol sa atin. At hindi lang yan. Yung kasalanan mo, yung utang mo sa Diyos, binayaran niya, pinatawag niya.
Again, sabi ko sa inyo, ang forgiveness ay hindi may bibigay kung hindi binayaran. Binayaran niya. Mamaya pag-aaralan ko natin. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng sanctification. Okay? At kagaya din po ng sinasabi ko sa inyo, yung progressive, kinakailangan po ay lalo tayong lalapit sa Diyos. At ngayon din ay tayo ay, ang Diyos naman ay magsisilapit sa. Sabi po sa James chapter 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, okay? Kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Okay? So, double-minded. Kinakailangan ay linisin yung mahirap po yung ayaw ng Panginoon yung dadalawang isip. Pupunta ka ba rito o hindi? Kanina, ang nana ko sabi niya, sa tulo ko, gusto ko na umuwi sa Australia. Kaya nasa tulo nyo kasi nandito ko sa Pilipinas, iniisip nyo Australia. Mahahati nga isip nyo, mapupunit yan. Diba? Yan ang katotohanan kasi hindi mo ina-enjoy yung kalagayan mo sa Panginoon. Parang nandito ko na sa kaliwanagan, pero parang gusto mo pa sa kadiliman. Okay? Alisin mo na, kaya nga, aalisin mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Okay, mamaya, meron kong mabagitin sa inyo. Hindi lang yan na i-add mo si Jesus sa buhay mo, kundi aalisin mo yung dating pamumuhay mo, kasamaan mo, para maging ayos na. Okay? So, kaya nga, ang gusto ng Panginoon kapag susunod sa Kanya, hindi nagdadalawang isip. Yung nag-aararo ka, tapos limong ka ng limong, ayaw ng Panginoon yun. Okay? So, anong tinutukoy natin na kapag sinabi na holy nation o holy people, una, positionally set apart ka na. Mula sa kadiliman, mula kay Satanas, ililipat ka na. Wow, that's a blessing. Yeah? Hindi mo kaya yun. Kasi hawak-hawak ka ni Satanas, sunod-sunod ka kay Satanas. Wala kang lakas para makawala sa kanya. Sunod-sunod ka lang. Tama? So, positionally, mula sa kadiliman, patungo sa liwanag. Pangalawa, ito ay yung intimate set apart. Lalong lumalalim. Lalong lumalago ang iyong relasyon sa Panginoon. Sabi nga, ni John MacArthur, you will never be a holy person in the fullest sense until you have cultivated a relationship of intimacy with the living Christ. Kailangan pagyamanin mo yan. Diba? Kapag mayroon kang relasyon, nagsusulatan kayo noong araw, sulat Okay? Love letter. Paulit-ulit mong binabasa, di ba? Nakausap. Okay? Ganon din po tayo sa Panginoon. Lagi tayo nagpe-pray, nagbabasa ng Biblia, nakikipag-fellowship sa mga mananampalataya. So, yan po yung magbibigay sa atin ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Okay? So, gaya ng ating babagit, what does it mean to be sanctified? Ito po ay yung magpupuso tayo ng intimacy with the living Christ, and that is, it controls your conduct. Binabago niya po. So the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more makikita niyo, binabago niya ang iyong mga ugali. Napakaganda po yun. At tayo po kay Paul Washer, napakaganda po nito. Ang gospel po, ay does not call us, hindi siya po tayo tinatawagan na i-receive natin si Christ. Yan po minsan ang ginagawa ng iba, dako mo. O tanggapin mo si Kristo. Okay? Idagdag mo siya sa buhay mo. No, hindi po siya idadagdag. Kumbaga meron kang dating buhay, idagdag mo na si Kristo. Hindi. Ang gusto ni Kristo, umalis ka dyan sa dating buhay mo, lumapit ka kay Kristo. Kasi siya lang ang buhay. Mula sa kamatayan ka, bibigyan kanya ng buhay. Okay? So, tandaan po natin, ang mali po natin ay sa ating pangangaral o sa pag-evangelize, sabi mo, idagdag mo si Kristo. Ang kulang sa buhay mo si Kristo. Tanggalin mo yung dating buhay mo. You repent of your life of sin. Ipamuhay mo si Kristo. And that's the gospel. Okay? Sabi ng Panginoon, without me, you cannot do nothing. Okay? So, dadamay tayo sa ikawalo. Okay? Ito na basahin. And then, ano yung pangwalo? Possession by our Lord. Okay? Yan po ay makikita natin sa verse 9b. Sabi po niyan, yung kulay pula. Last week ay diniscuss natin isang bansang
nakalaan sa Diyos. Ngayon naman ay bayang pag-aari ng Diyos. Mapapansin po natin si Pedro ay talagang pamilyar siya lagi o master niya yung kasulatan ng araw sa Old Testament. Okay? Yung basang nakalaan sa Diyos ay na-discuss natin yan, mga verses. Ngayon din ay nasa isip pa rin niya ni Pedro. Tingnan po natin. Tingnan yung sinabi sa Exodus chapter 19 verse 5. Nasabi po dito, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, kayo'y magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itinatangi. So makikita po natin dito ang bansang Israel. Ang sabi ng Panginoon, you are my possessions. Kaya medyo mayabang ang ang bansa, ang mga Hudyo. Tingnan nyo, sabi niya, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo aking itinangin. Katangi-tangi sila. Okay? At ito pa. Sabi pa niya, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang mahayag ang aking kapurihan. These people have I born for myself. So talagang nakadesign siya para sa Diyos. Yun nga po lang nakakalungkot. Ang bansang Israel ay theocracy. Ibig sabihin ay, di ba, merong democracy, pinamumunan ng tao. Theocracy, pinamumunan sila ng Diyos. Kaya lang nainggit sila. Bakit yung ibang bansa may hari? Ba't kami walang hari? Nagalit ang Diyos doon eh. Kaya sila, kinuha nila si Saul, yung tatay ni Jonathan. So, kalapastanganan talaga sa Diyos yung in the first place. Kasi, ang Diyos ang namumuno sa kanila. Pero naghanap sila ng ibang Diyos. Diba? Hari, by the way. Okay, ano pa sabi? Ito pa napakaganda. Ito nga yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6. Sabi niya, sapagkat ikaw isang bansa na bayan sa Panginoon ng Diyos, pinili ka ng Diyos, Panginoon ng Diyos, upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga na bayan na sa ibabaw ng balat ng lupa. Kita niya? You will be chosen thee to be a special people unto himself above all people that upon the face of the earth. Yan yung pinagmamalaki ng mga Hudyo. Sila'y higit sa lahat ng mga bayan na sa ibabaw ng balat ng lupa. Kasi bakit? Kasi pinili sila ng Diyos. Sad to say nga na, naghanap sila na ibang hari. Diba? At nagrebelde pa sila. At kinalimutan nila ang Diyos. Okay? Pero ito yung nasa isip ni Pedro nang sinasabihan niya ang mga mananampalataya, yung mga hintil na. Okay? Kaya ng atin nabanggit, meron ng bagong bayan ng Diyos sa bagong kasunduan, so sa bagong covenant, hindi lang Israel ang kanyang bayan, kundi yung church na yun. Okay? Then, dako pa tayo sa Deuteronomy chapter 14 verse 2, sabi niya, sapagkat ikaw ay isang bayan, banal na bayan sa Panginoong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na sa ibabaw ng balat ng lupa. Kaya talagang bukod tangi, kakaiba ang bansang Israel. Na makikita nyo, very small na yan. Okay? Ayon nga sa aking dada, nung siya na sa Saudi, ang ginagawa ng mga Arabo doon, binubura yung binubura yung, kumbaga merong mapa, binubura yan. Galit sila talaga dyan. Napakalit, pero hindi na makalo. Kakaiba talaga. Ayaw ko makita nyo yun. Kung ang Diyos ay binigyan sila ng pribileyo na maging pag-aari sila ng Diyos, ang problema, hindi naman tayo talaga Hudyo. Diba? Pero bilang mga mananampalataya, kasama tayo sa pag-aari ng Diyos. Okay? And then sa Deuteronomy, chapter 26, verse 18, sabi niya, at ihayag ka ng Panginoon sa araw na ito na magiging isang bayan sa kanyang sariling pag-aari. Gayang ipinako niya sa iyo upang iyong ganapin ang lahat ng kanyang utos. Okay? So yan po ay makita natin na talagang sila'y pag-aari ng Diyos. Okay? And then lastly, sa Malakay, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa araw ng aking gawin, sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan, at sa aking silang kaawaan. Okay? Na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak
na naglilingkod sa Kanya. So, makita natin dito na talagang sila'y pag-aari ng Diyos. Okay? At parang isang kayamanan daw na pagdating ng panahon, kagaya nga po na nangyari na sila'y tumalikod, pero ang sabi ng Panginoon ay balang araw, sila'y kakaawaan. Okay? I-spare sila. Tapos, kagaya daw ng isang anak na naglilingkod sa Kanya. Kaya napakaganda po talaga ng ang anak ay masunurin. Diba? Sabi sa Biblia, ang unang utos na may pangakuan yon, honor your father and your mother. Anong promise? Hahaba ang iyong buhay. Ay mga pasaway na bata ay madaling namamatay. Okay? Kasi pasaway. Pero makikita natin dito, ang pangako ng Panginoon, nakakawaan sila, okay, gaya ng anak na naglilingkod sa Kanya. So, iba po yung talagang naglilingkod sa Panginoon. And then, makita natin dito na ang Israel, okay, of old, okay, mula una, was also a people possessed by the Lord. Okay? Pag-aari din po sila ng Panginoon. Ano po ba ibig sabihin ng word na possess? Hindi ko yung napopossess na ano. Inalihan. Okay? Ang possess po ay ibig sabihin niyan to acquire, o binili, o to purchase. So, yung kaya ka po nakuha ay dahil binili ka ng halaga. Okay? Tulad po ng sinabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 1 verse 14, sabi na the redemption o pagkatubos ng Diyos sa kanyang possession. Sabi nito, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, the redemptions of the purchased possession. Okay? So, ano po yung pinambayad? Okay? Para matubos tayo. What is the price? Sabi po dyan sa Acts chapter 20, verse 28. Ingatan niyo yung sarili at ang buong kawat sapagkat sila'y iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa magitan ng dugo ng kanyang. So makita po natin, ang tinutukoy po dito ay yung kanyang iglesia, church, at ito ay tinubos ng kamatayan, the death of the Lord Jesus Christ. Kaya napakalaga po mga kapatid, yung ating ginagunita na banal na hapunan. Okay? Ito po ay nagre-remind sa atin ng katubusan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Okay? So, sabi po dyan sa verse Corinthians chapter 6, verse 20, ano yung binambayad sa atin? Sapagkat pinili niya kayo sa isang halaga. Okay? So, talagang may price. Kaya gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay? So, tandaan natin, ang sasabihin, napakadali naman ng kaligtasan. Oo, madali yan. Sapagkat iyong sasampalatayanan, pero pinaghirapan niya ng Diyos. Malaki ang ibinayad ng Diyos para ikaw ay matubos niya. Okay? Sabi sa Titus chapter 2, verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. Linisin tayo upang maging bayan niya masigasig sa paggawa ng mabuti. So yan po ang dahilan kung bakit na tayo tinubos. Ihandog ang kanyang sarili para palayain tayo sa kasamaan. Dati kasi nga, lipin tayo ng kasamaan. Okay? At hindi lang yun, lilinisin pa tayo upang maging bayan masigasig sa paggawa ng kabutihan. So, maliwanag po yan na tayo ay pag-aari ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi binili niya tayo, tinubos niya tayo. Ang Diyos mismo ang nagtubos sa atin by sovereign election. Pinili niya. Siya ang pumili sa atin sa magitan ng pagsasakripisyo ni Kristo. Binayaran niya ang halaga para tayo ay mapabilang sa Kanya.
So, sino na ang may-ari sa atin? Ang Diyos. May isang kwento na isang bata na siya ginawa ng bangka, mga kahoy na maganda. Okay? At minsan ito ay pinaamin niya sa ilog. Tuntua siya. Pero dumating ang panahon na bumagyo at lumakas ang ulan at inanod yung kanyang bangka. So, lumipas ang matagal na panahon at minsan sa kanyang paglalakad ay lumaki na siya, nakita niya yung kanyang bangka kasi may masa yun. Okay? Kaya lang binibenta na. So, kailangan niyang bayaran. So, sa madaling salita, ay nag-ipon siya ng pera at kanyang muling binili yun. Ang sabi niya, dati ikaw ay akin. Ikaw na wala, ngunit aking binili at ngayon akin. Ano yung mga kapatid, ganun po ang ating kalagayan. Tayo nilikha ng Diyos, nagpakalaylayo tayo, para tayong mga tupang ligaw, kaya ang Diyos sabi niya ay hinahanap niya tayo. Okay? Ito po ay yung sabi niya ay naparito siya upang hanapin ang mga naligaw. At kaya makikita po natin dito ano sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 7 to 9. Kaya muli sinabi ni Jesus, pakatanda ninyo, ako ang pintuan, dinadaanan ng mga tupa. Okay, kagaya sabi sa inyo, ang tupa sa Bible, ito po yung mga elect. Ito po yung mga saved. Okay, kasi darating yung panahon sa Matthew chapter 24, ibubukod ang tupa at ibubukod ang kambing. Okay? So, kanino papasok yung mga tupa? Yung mga elect o pinili niya kay Jesus Christ, diba? Kasi sabi niya, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinadaanan ng mga tupa. So, para ka malaman mo na ikaw elect, okay? Ikaw yung nawawalan tupa, dadaan ka kay Jesus Christ. Never na never kang maliligtas kung hindi mo kakilalanin si Jesus. Kasi siya yung nagbayad. Diba? Hindi ka matutubos kung hindi mo kikilalanin o sasampalatayanan si Jesus yung puyo. Okay? And then, sabi diyan sa verse 8, ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Okay, so ito yung mga prophet, false prophet, mga maling tagapagturo. Hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Hindi sila, naglipa na po ang mga bulang tagapagturo. Never po silang madidisig noon. Ang sabi niya sa verse 9, again, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa magitan ko'y maliligtas, papasok sila at lalabas at makakakarpo ng pastulan. Okay? So, ang sikreto po ay siya yung daan. Yan siya sabi ni Jesus, diba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero tingnan niyo yung mga baluktot ng mga tagapagturo. Ang pintuan daw yung iglesia ni Manalo. Ayun niya sabi na si Kristo. Pero hindi naman na pinaniniwalaan si Jesus Christ, di ba? Nakakalungkot talaga. Kaya magnanako po yun, mga tao yun. Okay? Mga tulisan. Pero ano sabi ng Panginoon? Gaya ng binasa kanina ng aking butihing asawa, sabi niya ay ako ang mabuting pastor. Okay? So, hindi lang siya pintuan. Pag pumasok ka na, para ka maka-enter sa kaharian ng Panginoon, dadaan ka. Siya ika nga mag-i-screen. So, para tayo ang tamang relihiyon, okay, dapat dadaan ka kay Jesus. Hindi kay Papa, hindi sa santo, o leader mo, hindi. Kay Jesus ka dadaan. At kapag nakapasok ka na sa pintuan, siya yung entrance, siya yung pinakadaan mo, siya yung mabuting pastor. Okay? Ano ginawa ng mabuting pastor? Inyalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Inihandog niya. Tinubos ka niya. Naintindihan niyo yun? Okay? At sabi, inulit niya sa verse 14 hanggang 15, ako nga ang mabuting pastor. Hindi lang basta ordinaryong pastor o merong upahan ng pastor eh. Diba? Pagpangalit na matakbo eh. Tama? Pero siya, mabuting pastor. Tingnan nyo ang relasyon kung papaano kilala ako ng Ama, the God the Father, siya rin naman ay kilala ko, kaya hindi naman kilala ko ang aking mga tupa.
Alam niya ba yung name, di ba? Sabi sa Bible, nakasulat yan, kilala. Alam nga niya kung gaano kadami buhok mo. Sino kaya yun? Guinness Book of Record daw, wala eh, di ba? Na nakakapagbilang ng buhok, wala eh. Yung pangalan mo, ako, aaminin ko sa inyo na napakahina ako mag-memorize ng mga pangalan. Okay? Buti lang, pastor nyo lang ako dito sa Bacoor. Pero ang Diyos natin, kilala kayo. Kung magkaroon man ako ng amnesia o dementia, memory loss, minsan nalilimutan ko, kailan ba yun? Ano pa pangalan na nalilimutan natin, di ba? Ito po ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan na kilala ko sila. Kilala ko ang aking mga tupa. Ako na may kilala nila. Di ba? At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So, maliwanag po yung mga kapatid. Alam niya. Alam niya yung mga pinili niya bago pa nilikha ang mundo. Kilala niya yung mga tupa. Kaya lang yung iba nawawala. Okay? So, hanapin natin yon. So, kaya tayo mga ngaral ng salita ng Diyos. At kapag narinig nila ang tinig ng Diyos patungkol kay Jesus Christ, mag-respond sila. Okay, yan ang maandara na natin susunod. Okay, so yan po makita natin na talagang ang Diyos, si Jesus Christ, ay talagang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya tayo napabilang sa area ng Panginoon. Okay? And then, pangatlo, ay susunod na ating pribileyo. Yung una nga ay union with our Lord, admission, access, security, affection, chosen, dominion, separation, possession, and then yung pang-siyam ay yung illumination in our Lord. Okay. Gaya po ng sinabi sa verse 9, sabi niya, that you may proclaim the excellencies of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Siya daw po yung tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagila-gilalas na liwanag. Kaya sa Tagalog, ay natin niya, siya, yung nalalang po, yung kulay-pula, siya ang tumawag sa inyo mula saan? Kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Gusto niyo ba yung brownout? Di ba? Ayaw niyo naman brownout, di ba? Pag nasanay na tayo sa maila, ayaw niyo natin, di ba? Okay. Ano ba ibig sabihin ng darkness pag sinabi sa Bible? Ito po yung kalagim, okay? Mapanganib, nakatayuan, nakapinsalang, katayuan ng tao dahil sa kasalanan. Okay? It is disastrous state of the unregenerate. Okay? Kapag ikaw ay hindi mananampalataya, okay? Nakakalunos po ito at ikasisira mo, who are under the darkness of the prince of darkness. Walang iba o sino? Si Satanas. Okay? So, nakakalungkot po talaga na ganito po ang kalagayan ng tao. Kahapon ay galing po ako sa ABSI at nag-meeting po kami ng mga board of directors. Ayon po sa executive director, nung po siya pumunta sa Holland, nakipag-meeting sa mga donors sa ABSI. Ayon po daw sa statistics, okay, ang Netherlands, doon po nanggagali yung suporta nila. Okay? Ayon po sa kanila, ang Pilipinas ang pinakamaraming biktima ng online sexual abuse, okay, for children. Tumataas daw po yan ang bilang sa Pilipinas. Ang reason, nakikita na ay because of poverty. Walang magawa si nanay, ibebenta ang kailang mga anak. Wala namang magagawa. Diba? Mga ganyan ang reasoning. Pero ito po ang nakakalungkot ayon sa kanilang sinabi. Ang Netherlands, okay, sila yung nag-donate, pero alam nyo ba kung sino yung mga nahuli nila na mismong bumibili sa online sexual oriented? Ay taga-bansa din nila. Anong ko diba? At tinanong ko, pastor, sabi ko, yung bang nag-donate sa atin ay Christian?
may Christian organization, pero gobyerno na rin ang nagsusuporta. Ang masaklap pa, yung unang gobyerno, napalitan na. Yung unang nagsusuporta, natalo sa eleksyon. So, yung may bago na ngayon. So, kaya nanganganib na mawala yung kanilang suporta dahil alam niyo naman yung mga politiko, di ba? Pag hindi nila proyekto, ititigil na nila. Kaya sabi ko, hindi lahat ito ay Kristiyano. Maaaring pondo galing sa gobyerno, tama? At dahil nagre-raise sila ng funds, so aware sila na merong nangyayaring ano. So, ito po yung makikita natin na dahil hindi sila mananampalataya, okay, yung iba, hindi ko naman sinasabing lahat, okay, they were in darkness, okay, the principle of darkness. Akala nila by donating, nababawasan ng kanilang kasalanan, pero dahil nga sa kasamaan nila, aware sila na mayroong ganong programa at ang Pilipinas ang pinakano, ay makikita natin na tumataas. Yun ang aking perception. That's my own perception. Sinabi ko sa kanila. Diba? Kasi nga, kapag hindi mananampalataya ang tao, okay, mapanganib yan. Kasi nasa under sila ng darkness. Okay? Ngayon, ano ba ibig sabihin ng darkness? Ang darkness ay, sa Biblia, ay tumutukoy sa dalawang bagay. Una, yung ignorance, okay? Wala kang alam, nasa dilim ka, and also yung immorality nga. Yung sinasabi ko sa inyo. Immoral sila. Mayaman sila, may pera sila, mayaman yung gobyerno nila, malaki ang assets sila, pero immoral sila eh. At usually, mga matatanda at maraming pera ang gumagawa noon. Okay? So, nasa darkness pa rin sila kapag hindi sila mananampalataya. In other words, there is an intellectual darkness and also meron tinatawag na moral darkness. Ano yung ibig sabihin ng intellectual darkness? Means you cannot see the truth. Kahit na anong paliwanag mo, wala, hindi na maintindihan. Pilosopoy ka niya. Ano yan? Siguro nung araw, ganyan din kayo, no? Nung binabahagi na kayo ng salita ng Diyos. Wala eh. Because you are intellectually in darkness. Okay? Kagaya ni Saulo, pinapatay niya ang mga mananampalataya. Tama? Kaya, sinalubong na siya ng Diyos. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusap? Sino ka? Makikinig. Hindi niya alam, di ba? At binulag siya ng liwanag. At pagkadilat niya, talagang ginamit niya siya ng Panginoon. Okay, pangalawa, yung tinatawag na moral darkness means you cannot see righteousness. Yung tama, matuwid. Okay? Immoral ka eh. Nakita mo, yung mga magulang, anak nila biologically, ibebenta mo para na sa pera, binababoy mo sarili mong anak, di ba? Kasi morally, in darkness sila. Okay? Moral darkness po. Ibig sabihin niyan, you do not know what is right, hindi mo alam ang tama, and you cannot do what is right. Okay? Yan po ibig sabihin niyan. Hindi mo alam ang tama, at hindi mo kayang gawin ang tama. Kasi nga, you are moral in darkness. Okay? So, dito makita natin na gustong-gusto ni Pedro, okay, yung salitang you have been called out of darkness. Okay? Yan po yung mismong mahal na mahal niya, yung magandang tema niya. Kasi, tinutukoy niya dyan na mismo ang Diyos, binibigyan niya ng pagpapahalaga na ang Diyos mismo ang tumawag sa atin. Okay? Binibigyan niya ng emphasis yun. Kaya dito, kapag nalaman natin ito, yung doctrine of grace, okay, the doctrine of election, ay talagang sasambahin mo siya. Mawawala yung pride mo. Okay? So, tanda po natin, every time na binabanggit sa epistles ang salitang code, okay, o tinawag, ay ito ay tumutukoy sa God's saving initiative. Ang Diyos mismo ang nag-i-initiate. Kung sa sarili natin, hindi eh. Kaya nga laging, pagsasabi nyo, kung may time ka, wala laging time ang tao. Okay? Laging wala. Kaya lang pupunta sa church,
may hingin lang yan. May request o may sakit. Diba? Pero hindi pa rin ng Diyos ang gusto niya. So, hindi kaligtasan ng nais niya. So, yung ko ay it is a technical term sa elections of God put into action. Okay? Hindi po ito tumutukoy sa sinatawag na general call para sa kalahatan, para sa salvation. Okay? Meron kaya sabi, lahat daw ay tinatawag ng Panginoon. Pero tandaan po natin, ito po yung tinatawag sa ating doctrine, it is always God. Sa theology po, ito po yung tinatawag na effectual call that ends in salvation. It always. Okay? Sa tulip, ito po yung tinatawag na letter I, irresistible grace. Kapag narinig niyo po ang ebanghelyo, kagaya ng kanina na nabasa natin sa Acts, di ba? Ididilat ng Panginoon ang mata mo. Mula sa kadiliman, hahanguin ka niya, lalagay niyan sa liwanag. Mula sa kapangyarihan ni Satanas, patungo sa Diyos. Papatawarin ang iyong kasalanan. Okay? So, ang Diyos po ang nag-initiate niya. Kita mo, si Pablo. Pupunta ba siya sa evangelistic meeting, si Pablo? O si Saulo pa pala siya noong araw. Bago siya maging mananampalataya, binago na rin ang kanyang pangalan, di ba? Di ba papatay siya ng mga mananampalataya? Di ba? Tama? May initiative ba siya? Ang initiative niya, ang motivation niya ay pumatay ng mga mananampalataya. Kalabanin si Kristo. Hindi nagsimula sa kanya. Ang Diyos ang nag-initiate. Siya ang nahabag. Sa isang linggo yan ang ating pag-aaralan. Yung sabi dito, dati hindi niya tayo bayan, dati hindi niya tayo kinaawaan, ngayon kinaawaan. Pag-aaralan niya natin next week, yung tungkol sa compassion ng Diyos. Kung hindi naawa ang Diyos kay Saulo, ay patay na rin siya ng araw. Okay. Pero ay makikita natin, kung pag-aaralan natin ang mga sulat ni Pablo hanggang kay Pedro, binibigyan nila ng pansin yan. Okay? Binibigyan nila diin ang patungkol sa pagkatawag ng Panginoon. At makikita po natin, itong saving call na ito ay makikita natin na nasa puso mismo ni Peter. Okay? At yan po yung makikita natin sa mga salita niya. Sabi niya, every time it is used, it means an effectual call upon salvation. Kapag binanggit po ang salitang call, ito ay patungkol sa tinatawag na effectual call unto salvation. Kaya kapag kayo po'y nangangaral ng Ebanghelyo, hindi po lahat ay nagre-response. Yun lang pong kinaawaan at kinahabagan ng Diyos. Pakita din po natin yan sa bundok ng Kalbaryo. May dalawang magnanakaw. Yung isa na ligtas at yung isa ay hindi. Sabihan, bakit ganoon may pinipili ang Diyos? Ang sagot ng Panginoon dyan, kahahabagan ko ang aking kahabagan. Okay? Kaya kapag kinahabagan ka ng Diyos, wala kang magagawa, ayaw mo man. Dudurugin ka niya para sa mundo. Okay? So yan po, tingnan po natin yung mga talata nito. Sana'y makita din natin, sana madulog din yung ating kalooban at magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kaya yung ating tema sa ating let's grow in grace. Grow in grace and in the knowledge of our Lord. Yung mas malalim. Akala mo ikaw yung nag-initiate, ikaw yung nagkusa, kasi para simba ka, o masipag ka, ang Diyos mismo ang tumawag sa iyo. Okay? At yan po yung makikita natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 2, sabi niya, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mangwisikan ni Yesu Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumaganap. Maganda po sa wikang Ingles, sabi niya, elect according to the foreknowledge of God the Father. So, ang pagpili niya ay hindi dahil sa iyong ginawa o nakikita, potential mo, kundi the foreknowledge of God. Ibig sabihin niya, bago pa nilikha ang mundo, alam na niya. Hindi niya alam, hindi niya, kaya ka pipili, may potential to. Candidate ito, mahusay ito. Ang ganda ng kanyang biodata o resume o kaya mga nakahampli sa buhay, mayaman ang lahi nito.
No? Bago pa nilikha ang mundo, pinili ka niya. Wow. At sabi dito sa 1 Peter 1:15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan. He which hath called you is holy. Sino tumawag? Ang Diyos mismo. Siya'y banal. Okay? Ang pagkatawag niya sa iyo. And then, sa chapter 2, verse 21, sabi niya, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwang ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga akbang niya. Okay. So, yan po ay makita natin na tayo'y tinawag ng Diyos at pinakita yung kung paano siya nag-suffer para pinakita din ang example na dapat nating tularan. Okay. So, yan po ang makita natin. Ang Diyos mismo ang tumawag sa iyo. Siya ang nagyakap. Siya ang pumilit sa inyo. Di ba? Alala niyo yung istorya na sermon ni Pastor, yung gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Ayaw pa ni Lot. Anong ginawa ng anghel ng Diyos? Kinaladkad sila. Kung sa sarili mo, ayaw mo pa. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Sabi ng anghel, takbo at tulin. Huwag kalingon. Huwag lingon-lingon. Lingon. Dalawang isip. Sabi, liligtas na. Takbo. Lingon pa. So, ang tao sa kanyang likas. Wala. Hindi mo maasahan. Ikapapaham. Kaya ayaw ng Panginoon ng dalawang isip. Pag sinabi ng Panginoon, go ka. Hihilahin ka niya kapag kinaabagan ka niya. Pero yung sabi nga sa Biblia, lagi mo maalala, remember Lot's wife. It's a warning na kapag tinawag ka ng Panginoon, wala nang lilingon-lingon pa. At kapag tinawag ka naman ng Panginoon, sigurado yan. Kakalat ka rin kanyan kahit ayaw mo. Pero remember Lot's wife, yung mga gagaya-gaya lang na pipilitan, itingin niya, asin ka ngayon. Okay? Disastrous. Okay? And then, sabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 9, at huwag ninyong gantihan ang masama o nang alipustahin ang pag-aalipusta, kundi ng pagpapalas, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. So, makita natin yan. Kaya po tayo tinawag ay para magmana ng pagpapala, hindi ng pagpapalo. Na? Kapag tinawag ka ng pangsunod ka na lang, di ba? Yung mga, kagaya kanina, nabasa natin na kaya niya i-spare sa Malakay ang bansang Israel. Kahit matigas ang ulo nito in general. Pero dahil nga masunurin ito, i-spare niya. Hindi niya papaluin. Hindi pagpapalain. Okay? Then sa 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi niya, at ang Diyos na buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y mga makapagbatang sandaling panahon, okay? At siya rin naman ay magpaksakdal, magpakatibay, at magpalakas sa inyo. So, makita natin dito, by the grace of God, by the God of all grace, who had called us, para saan? To His eternal glory by Jesus Christ. Yung kalwalhatian, dadali niya tayo doon. Kagaya din natin na si Jesus Christ, nung dito sa lupa, ay hindi maayos ang lahat takbo. Nag-suffer din siya hanggang sa namatay nga siya, pinakula siya sa cross. Pero makita natin siya, makes you perfect. Yun ang purpose niya, magpakasakdal tayo. At magpakatibay o establish. At magpalakas. So yun ang purpose ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Okay? So yan po ay makikita natin na talagang kaya niya po tayo tinawag. Bakit? Para makita natin ang liwanag, hindi lang basta po liwanag. Sabi sa Biblia, sabi niya ay
Siya ang tumawag sa inyo mula saan? Sa kadiliman patungo sa kanyang liwanag ba? Hindi. Kahanga-hangang kaliwanag. Ma-amaze ka. Kung dati ang dilim mo, okay, nasa kadiliman ka, pero tinawag ka sa, hindi yung paundat-undat lang, hindi pa ganyan-ganyan, kundi kahanga-hangang kaliwanagan. Okay? At kagaya nga sabi niya sa inyo, na sabi niya sa Colossians, sabi niya, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa atin sa kaharian ng anak na kanyang pagkaibig. So, iba na yung kaharian natin. Kung dati nasa kaharian ng kadiliman, kasamaan, ngayon ay nasa kaharian na tayo ng minamahal niyang anak. Okay? So, makita natin, ito ay panibagong pribileyo sa atin na we have been called out of darkness into light. Tayo ay mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ngayon, kanina, diniscuss natin yung darkness. Ano naman ang ibig sabihin ng light? Ano ibig sabihin ng light? Does it mean na we are now in light? Ang ibig ko sabihin nito ay, kanina, yung darkness, may dalawang klase. Intellectual darkness and moral darkness. Wala kang alam. Ngayon naman, kapag nasa light ka na, you have intellectual understanding. And we have moral character. Right? Naiintindihan mo na ang salita ng Panginoon. Nalalaman mo na ang tama. Okay? So sabi yan, we not only know what is right, hindi lang alam mo ang tama, kundi ginagawa mo pa ang tama. Yung nasa darkness, hindi ko alam sorry, hindi ko alam. Masaktan pala kita, sorry ha. Diba? Ganun ang wisyo ng tao, hindi na alam nakakasakit ka pala. Mas nakagawa ka na ng pagkakamali. Akala ko okay lang Diba? Pera lang naman yun, walang mangyayari kung ibenta ko anak mo. Sa picture lang naman Sa internet lang naman Is that righteous? Anak mo, binubugaw mo, binababoy mo. No. So, makita natin dito, kapag tayo nasa liwanag, there is both truth, alam mo ang katotohanan, at alam mo yung katwiran. Okay? Yung matuwid, so fair. Yung wala kang naagabyado, hindi yung pabor lang sa iyo, ikakasama ng iba. Mabuti sa iyo, iba po yung good, kaysa sa righteous. Yung matuwid, ay sa harapan ng Diyos, ito'y tama. Sa harapan ng tao, parehas yan, walang naagabyado. That's righteousness. So, bukod sa truth and righteousness, meron din tinatawag na knowledge, alam mo, at susundin mo, ito pala tama, itong susundin. Okay? Alam niyo mga kapatid, para sa atin na mga nasa liwanag na. Okay? Minsan, na tayo nasa liwanag na at wala na tayo sa darkness. Tayo ay ni-rescue na ng Panginoon dahil nung araw, hindi natin alam ang gusto ng Diyos at hindi rin natin kaya na sundin ang gusto ng Diyos. Tama? Pero sana makita natin mga kapatid ngayong umaga, yung transition na ito, na alam natin, nung araw, ang tigas ang ulo natin, wala tayong panahon sa Diyos. Hindi natin maintindihan ang gusto ng Diyos. Pero, dumating sa buhay natin na kinahabagan tayo ng Diyos. Mula tayo sa kadiliman, marunong yung isip natin. Anong ginawa ng Diyos? Binago niya tayo. Sana, ngayong umaga sariwain niyo ulit. Di ba? Napakasarap balikan niyo yung mga ganong pangyayari. Di ba? Kasi maraming mga Kristiyano, kapag tumatagal na, nalilimutan na nila yun. Kaya nga sabi, balikan mo yung unang pag-ibig mo. Di ba? Babalikan mo yung parang inaalaala na nagpa-flashback ka, yung yung binata at dalaga pa kayo, di ba? Nagsusuyuan kayo. Hindi ko sinasabing nagliligawan kayo. Nililigaw mo, dinadali. Yung word kasing ligaw ay may negative yun di ba?
dinadaya mo, nililigaw mo siya. Okay? So yung nagsusuyuan pa kayo. Okay? Naglalambingan pa kayo, nagbibigayan pa kayo ng mga chocolate and roses ngayon. Bawal na, mataas na sugar, bawal na. Okay? So sana makita natin yun. Napakaganda. Nung araw, pakikot pa, ayaw ka. Pinahihirapan ka pa. Dahil din na kayo nung araw. Wala tayong panahon sa Diyos. Hindi natin iniintindi ang Diyos. Lumalaban tayo sa Diyos. Pero dahil sa kanyang habag at tawag sa atin, binago niya tayo. Okay? So I hope na makita po natin ito na napakagandang bagay, okay, na sinasabi ng Biblia. Nakamangha-mangha po, okay, ang mga bagay na yun. Kasi tingnan nyo, hindi nyo mabuti. Okay? Bakit kamangha-mangha po ito? Kasi nung tayo ay hindi pa mananampalataya, we are still unbeliever, tayo nasaan? Sa darkness, tama? At ang darkness ay nasa unbeliever. Ito po ay talagang very pervasive. Okay? Ibig sabihin talagang nag-e-exist ito at bahagi ito ng buhay ng tao. Okay? So, ang unbeliever, hindi lang po sila nasa darkness, kundi sila ay anak ng darkness. Sila din po ay lumalakad sa darkness. Okay? So, ang isang unbeliever, you are not only walking in darkness, kundi you love darkness. Diba? Sabi sa John, okay, sabi nga po ang tao, kaya nila ayaw sa liwanag kasi ang gawa nila yan masama. Kaya gusto nila ang kadiliman. Sabi niya, not only you are a child of darkness, in the darkness, and the darkness is in you, and also you are loving the darkness. Ang sabi sa Biblia, men love darkness because their deeds are evil. Kaya makikita nyo yung mga gumagawa sa gabi, di ba? Maraming mga kidnap, rape, hold up, sa gabi. Pero nakakataka ngayon. Kahit na umaga ngayon, ginagawa namin ngayon. Di ba? Kasi pasama na po ng pasamaan. Okay? Not only that it's true, but you don't even know that there is light. So, yun po yung mga taong nasa darkness. Wala silang alam na merong liwanag. Kaya, po pwede sa isang tao na mag-isip ng atheist, yung walang kinikilala ng Diyos, kasi ang kailang buhay ay punong-puno ng kadiliman. Yun po ang nasa isip nila, yung kasamaan at kadiliman. At wala po ang liwanag. So, makita po natin na ang darkness, yung kalaliman ng darkness is profound talaga. Masyadong malalim na sa puso nila. Kaya ayaw na lang maniwala na meron Diyos kasi nga ang nasa isip pare kasamaan sa mundo. Diba tama? Hindi nila alam ang tao ay masama. Okay? Kaya tanda po natin ang Diyos sa kanyang biyaya. Ang ginawa niya, simply calls you out of darkness because of His own desires to do so. Kaya kanya pinili dahil gusto niya at His own pleasure. Okay? Kaya mga kapatid, kung ikaw ay alam mo na tinawag ng Panginoon, ikaw ay napakayaman. How rich we are. And how we must go back to the reality. Tingnan po natin yung katotohanan that it is not has nothing to do with anything we have earned. So wala po ito sa ating ginawa o na-accomplish. Hindi ito po ay sa own initiative ng Panginoon. Diba? Kaya sana po ay makita po natin. Kahapon, kaya sabi sa'yo, nag-meeting kami, nakita ko yung suot ng executive director, may t-shirt po siyang AMG. Ang ganda eh. Okay. Propose ko sana sa meeting, pwede bang bigyan po kami? Alam nyo, daw kumakain na kami. Bago kami umuwi, sabi na sa akin ng isang staff, Pastor, anong size ng t-shirt mo? Akala ko na mauwian niya ako, pupunta kasi siya sa Vietnam. Wala, binigyan ako ng t-shirt. Sabi ko, nasa isip ko pa lang yan. Sasabihin ko yan, pero nahihiya ako. Pero binigyan ako.
Ay. Kaya lang, like do. Sabi ko, pwede ba yung isa? Mas maganda. Binigyan. Ang punto ko dito mga kapatid, alam ng Diyos. Okay? Bibigay niya sa iyan. Hindi dahil sa iyong ginawa. Pwede siya yung nag-initiate. Hindi ko ba sinasabi, di ba? Nakita niyo? Alam niya. Alam niya, isa ka sa mga pinili ng Diyos. Alam niya na ikaw'y tupa na pinili niya bago pa nilikha ang mundo para magpakabanal at para sa kanyang kaluwag. Sana mga kapatid, kung meron ba kayong iniisip ng mga bagay sa mundo na ito na lilipas, isipin niyo yung mga pribileyo na meron kayo. Kayo'y pinili ng Panginoon, kayo'y binukod ng Diyos, kayo'y pag-aani ng Diyos, at ngayon naliwanagan kayo. Kung dati noon ay hindi nyo alam ang direksyon ng iyong buhay, hindi nyo alam kung saan kayo. Pag kayo nasa Panginoon, maliwanag na maliwanag. Eh nga, itong recent na pag-alis ko at pagpunta ko sa Australia, yun nga na unfortunately ay dahil sa pandemic, nasanay yung aking mga kasamahan na nasa TV na lang, nasa ko nangihina ako. Hindi kumpleto ang aking buhay kapag walang church. Okay? Sabi ko, sa ganas, malaking bagay, nakakapamasyal ka, masarap ang pagkain, masarap ang prutas, pero may kulang. Okay? So, merong hindi nakakapuno ng aking buhay at yun nga yung spiritual na bagay. Kaya kung gusto natin na talagang magkaroon tayo ng intimate na malapit sa Panginoon, pagyamanin natin yung prayer life natin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pakikipag-fellowship through believers sa magitan ng pag-worship. Yun ang kalooban ng Panginoon. Habang tayo nabubuhay, ay talagang ialay natin ang ating buhay sapagkat ang Diyos ay banal, iniwalay niya tayo, kaya tayo'y magpakabanal. Kaya yung lugar na pupuntahan mo ay, kung ito ay naglalayo sa Diyos, ay iwanan mo na yung lugar na yun. Bagkos ay lumapit ka sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, siya ay lalapit sa iyo. Nakita nyo, sino yung napapahamak na tupa? Yung humihiwalay, di ba? Nakita nyo yung istorya ng tupa na, di ba, kawang-kawang sila kapag merong wood, merong aatake, ginugulo nila yun para makahiwalay yung isa. Pero ang ginagawa ng mga tupa, sila ay nagsasama-sama kasi yung leeg nila tatargetin niya. Di ba? Kaya napakahalaga po na nando tayo sa fellowship, mga kawan ng mga tupa. Pero kapag wala ka, mawawala yung protection ng Panginoon. Hindi mawawala ang salvation mo, pero merong mga kapahamakan na mangyayari sa iyo kapag malayo sa fellowship ng Diyos. Okay? Sana po makita natin yan. At one thing pa na nakapag-strike sa akin din yung kagaya sabi sa inyo, ako'y tumatanda na, malilimutin ako, hindi ko matandaan ang mga pangalan ng mga bata, kung sino man. Pero siyempre, asawa ko, hindi ko nalilimutan niya tayo. Kilala pa naman. Pero marami kang mga tao na nami-meet as pastor, nalilimutan. Purihin natin ang Panginoon. Meron tayong mabuting pastor. Kilala kayo. Di ba? Yung tawagin ka lang, nakakatuwa, di ba? Pero minsan, sino mga ba ito? Ano pangalan ito? Parang ang hirap lumapit sa tao, hindi mo alam ang pangalan. Di ba nahihiya ka tama? Pero sa Diyos, hindi tayo dapat mahiya. Kilala natin siya, kilala niya rin tayo. Eh, sabi ko sa inyo, isang halimbawa lang yung kahapon, merong desire ang puso ko, hindi ko pa sinasabi. Binigay na ng Panginoon. Eh, sana po ay, yun po ay isang halimbawa na makita natin kung malalim ang ating ugnayan sa Panginoon. Hindi pa binibigkas ng ating mga bibig. Yung nilalaman ng puso natin, alam na ng Diyos siya. Siya pagkat siya'y mabuting pastor natin. Ay, salamat po Panginoon sa iyong biyaya, magpagkakawag sa amin. Alam po namin na kami ay hindi karapat-dapat. Batid mo ang aming nakaraan, mga kahinaan, kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga katotohanan na ito, na dati kaming bulag, dati kaming nasa dilim,
masama ang aming mga ginagawa, kami sinungaling, sapagkat ang Ama ng kasinungalingan ay ang diablo at ito ang tinuturo sa amin. Kaya salamat, Panginoon, at tinawag mo kami doon at binigyan ng bagong buhay. And Lord, we're so much grateful. We're so much thankful, Lord, sa biyayang ito na alam namin na hindi namin deserve, but because of your mercy. Lord, thank you sa mga pribileyo na binibigay mo po sa amin. Salamat at sa iyong ginawa sa amin sa bundok ng Kalbaryo, nangyari ang lahat ng ito. And Lord, we pray also na sa umagang ito sa aming paggunita sa iyong kamatayan ay tunay na nakita namin ang aming kasalanan na talagang hindi karapat-dapat sa iyo. At kailangan pa ang iyong buktong anak na manaog mula sa langit upang bayaran at tubusin kami at maging pag-aari kami, Panginoon. Wow, Lord, we are so really grateful and thankful, Lord, talaga sa ginawa mo nito. Kaya sana'y makita namin ang napakahalaga at significant at kabuluhan nito sa aming buhay. Kung wala ka sa aming buhay, walang silbi at walang saysay ang aming buhay. Kaya, Lord, we thank you so much at binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede natin ang Panginoon.